Kung akala mo dati puro US at Pilipinas lang ang nag-eensayo sa balikatan, mag-isip ka ulit. Ngayon, may bagong player na hindi lang basta observer, kundi aktwal na magpapaputok ng missile sa loob mismo ng Philippine territory. At hindi basta missile, anti-ship missile na kayang magpalubog ng barko. Ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad ng Pilipinas? At bakit ito itinuturing na isang historic shift sa regional defense? Sa pinakahuling development, kinumpirma na sa darating na balikatan exercises, unang beses na aktwal na magla-live fire ang Japan Self-Defense Forces sa Pilipinas. Hindi na ito simpleng participation, ito ay full combat simulation na may real missile launch. Ayon sa ulat, gagamit ang Japan ng kanilang Type 88 surface-to-ship missile para targetin at palubugin ang isang decommissioned vessel bilang bahagi ng maritime strike exercise. Ibig sabihin, literal na may ship sinking scenario na mangyayari sa loob ng Philippine waters. Ngayon, bakit ito big deal? Una sa lahat, hindi basta-basta nagpapaputok ng missile ang Japan sa ibang bansa. Sa katunayan, matagal na panahon silang limitado sa defensive posture dahil sa kanilang post-World War II constitution. Pero ngayon, malinaw na nagbabago ang kanilang strategic direction. At ang Pilipinas ang isa sa mga pinakaunang bansa kung saan nila gagawin ito. Balikan natin ang konteksto. Ang balikatan exercises ngayong taon ay hindi na lang simpleng joint drill ng Pilipinas at US. Aabot ito sa mahigit 17,000 troops at magiging isa sa pinakamalaki at pinakakomplikadong military exercises sa kasaysayan ng alliance. Hindi lang US at Pilipinas ang involved, kasama na rin ang Japan, Australia, Canada, France, at New Zealand. Ibig sabihin, ang Pilipinas ngayon ay nagiging sentro ng multinational military cooperation sa Indo-Pacific. Pero ang pinaka-highlight dito, ang Japan missile launch. Sa unang pagkakataon, makikita natin ang Japanese forces na hindi lang nag-o-observe kundi actively participating sa high-end combat drills, kabilang ang maritime strike operations. Ayon sa reports, ang missile firing na ito ay bahagi ng mas malaking senaryo kung saan kailangang i-neutralize ang isang hostile naval target. At malinaw ang mensahe, deterrence. Dagdag pa rito, hindi lang simpleng pagpapakita ng lakas ang layunin ng ganitong klase ng exercise. Isa rin itong paraan para subukan kung gaano kaepektibo ang koordinasyon ng iba't ibang bansa sa isang real-world scenario. Sa modern warfare kasi, hindi na sapat na malakas ka lang, kailangan coordinated, mabilis ang response, at integrated ang systems. Dito pumapasok ang kahalagahan ng interoperability. Kapag nagkaroon ng actual crisis, hindi na sila mangangapa kung paano magtutulungan dahil napagdaanan na nila ito sa exercises. Para sa Pilipinas, napakalaking advantage nito dahil nakakakuha tayo ng exposure sa advanced tactics, targeting systems, at real-time battlefield coordination na dati ay limitado lang sa mas malalaking bansa. Sa madaling salita, hindi lang ito pagpapakita ng puwersa, ito ay paghahanda sa mas komplikadong seguridad na hinaharap ng rehiyon. Ngayon, hindi ito nangyari ng biglaan. Noong 2024, pumirma ang Pilipinas at Japan ng Reciprocal Access Agreement, isang kasunduan na nagpapahintulot sa kanilang militar na mag-deploy sa territory ng isa't isa. Ito ang naging legal at strategic foundation kung bakit posible na ngayon ang ganitong klase ng exercise. Kung iisipin mo, parang visiting forces agreement ng Pilipinas at US, pero ngayon, mayroon na ring ganitong level ng cooperation sa Japan. So anong ibig sabihin nito sa ground reality? Simple lang, mas lumalakas ang defense posture ng Pilipinas. Hindi na tayo umaasa lang sa isang ally. Ngayon, may network na tayo ng partners, US, Japan, Australia, at iba pa, na pwedeng mag-operate kasama natin. At sa panahon na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, malaking bagay ito. Sa totoo lang, hindi rin may kakaila kung bakit nangyayari ito ngayon. Sa mga nakaraang taon, sunod-sunod ang mga insidente sa West Philippine Sea, mula sa water cannon incidents hanggang sa pagharang ng mga Chinese vessels. Kaya ang response ng Pilipinas, palakasin ang alliances, at hindi lang basta symbolic, kundi operational. Ngayon, pag-usapan natin ang mismong missile. Ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan ay design para targetin ang mga barko sa dagat mula sa land-based platform.
Ibig sabihin, kahit nasa lupa ka, kaya mong tamaan ang enemy ships sa malayo. Ito ang klase ng capability na mahalaga sa modern warfare, lalo na sa archipelagic country tulad ng Pilipinas. Imagine mo, isang isla, may missile system, kayang kontrolin ng surrounding waters. Ito ang konsepto ng area denial. At hindi lang Japan ang may ganitong capability. Sa mga nakaraang balikatan exercises, nag-deploy din ang US ng tinatawag na ship killer missile systems tulad ng NMESIS. Ibig sabihin, unti-unti nang binubuo ang layered coastal defense capability sa Pilipinas. Pero eto ang tanong, temporary lang ba ito? Sa ngayon, ang mga missile systems na ito ay bahagi ng exercises. Pero habang tumatagal, mas nagiging posible ang mas permanenteng presence, lalo na sa ilalim ng mga kasunduang tulad ng EDCA. At dito nagiging mas interesting ang sitwasyon. Dahil habang sinasabi ng Pilipinas na ang mga exercises ay hindi nakatutok sa anumang bansa, malinaw naman kung sino ang pangunahing concern sa rehiyon. Ang South China Sea. Ayon sa mga military officials, ang goal ng balikatan ay ipakita ang ironclad commitment ng US sa Pilipinas at sa Indo-Pacific region. Pero beyond that, isa rin itong signal sa ibang bansa na hindi nag-iisa ang Pilipinas. Ngayon, isipin mo ito. May US forces, may Japanese missile units, may Australian support, at may Philippine troops, lahat nag-ooperate sa iisang battlefield simulation. Hindi na ito simpleng alliance. Ito ay isang integrated defense network. At para sa Pilipinas, malaking upgrade ito. Dati, ang focus ng AFP ay internal security. Ngayon, unti-unti nang lumilipat sa external defense. At ang ganitong klaseng exercises ang nagsisilbing training ground para doon. Pero syempre, may downside din. Habang lumalakas ang military presence ng allies sa Pilipinas, mas nagiging sensitive ang geopolitical situation. Lalo na kung titingnan ang reaksyon ng China, na matagal nang tumututol sa ganitong klase ng military activities sa rehiyon. Kaya ang tanong, handa ba ang Pilipinas sa ganitong level ng involvement? Dahil hindi lang ito tungkol sa defense. Ito rin ay tungkol sa positioning, kung saan tayo nakatayo sa mas malaking global power competition. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Ang pag-launch ng Japan ng anti-ship missile sa Pilipinas ay hindi lang simpleng military exercise. Ito ay simbolo ng pagbabago. Pagbabago sa role ng Japan. Pagbabago sa strategy ng Pilipinas. At pagbabago sa balance of power sa Indo-Pacific. Kaya sa susunod na marinig mo ang salitang balikatan, huwag mo na itong isipin bilang ordinaryong drills. Dahil ngayon, ito na ang entablado kung saan nagtatagpo ang mga pinakamalalakas na military forces sa rehiyon. At sa gitna nito, ang Pilipinas. Historic nga ba? Oo, dahil hindi araw-araw may foreign military na nagpapaputok ng anti-ship missile sa loob ng bansa mo, kasama ka pa mismo sa exercise. At mas lalong hindi araw-araw na ang bansang yun ay Japan. Ito na ba ang simula ng mas matinding military cooperation? O ito na ang senyales ng mas lumalalim na tensyon sa rehiyon? Ikaw, ano sa tingin mo?